Mahalaga'y dapat malaman, magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke Free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo, maraming sangkap na kemikal, may lasong amoy, masama sa kalusugan. Usok at abo, parang ulap na itim, naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosif vape, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang kinabukasan, walang gasto, sakit, polusyon ang kalikasan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free. Listen up. Get the vibe so clean. Gotta go home, Dipper, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win. Sa plan na mabali, papunta tama. Alam pag wine na nag-alala mo, tama mo to ba? Restro ng deck, BB audio sa tunog. Home upgrade time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Kesyo install namin choice mo, walang sa gabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Kaya save more, live better. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Daraga Home Depot. Paalaala mula sa grupo ng Parents Against Vape. Ang vapes o electronic cigarettes katulad ng sigarilyo ay masama sa ating kalusugan. Huwag tayo magpapadala sa magandang itsura at mabangong usok ng gadget na ito. Sa likod ng mabangong usok at masasarap na flavors ng vapes ay ang panganib at malubhang pagkakasakit sa mga gagamit nito. Katulad rin ng mga sakit na makukuha sa paninigarilyo gaya ng emphysema at cancer.
Ang vape ay toxic at masama sa kalusugan. Protektahan ang ating kalusugan. Umiwas tayo sa mga bisyo tulad ng sigarilyo at vapes. Suportahan natin ang isang smoke-free at vape-free na kapaligiran. Sa muli, ang paalaala na ito ay mula sa grupo ng Parents Against Vape. Wala. Wala dito. Oh Lord, you've searched me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence surrounding me in every season. I know you love me. Hey, sa isang mapagpala at napakagandang araw, umaga, ngayong araw pong ito sa ating mga viewers dito po sa EBN. Tayo po ay kumakatok sa inyong mga pintuan ng inyong mga gadget. Ano po? Na sama-sama po tayo ay araw po ngayon ng Biyernes, Friday. At palagay ko rin po, mga kasama at mga kaibigan, ito na yata po ang huling Friday ng buwan na ito. Okay? Ano na tayo ngayon? Pizza 28 ng Agosto, mga kasama at mga kaibigan. Tatlong tulog pa. Tatlong tulog pa ho. September na. Ay, sa palagay ko, ang September, mga kaibigan, na tapat ng Monday. Sa 31 ay holiday, sapagkat ipinagdiriwang natin today ay ang tinatawag na mga Heroes Day o mga heroes, mga bayani. Most of the time ay ating pong rinirecognize, inaalaala. Kandali lang, sorry no. Inatake na naman po tayo nito. Yung mga naiambag po nila, mga kaibigan, sa ating bansang Pilipinas. Ano po? Kaya po, holiday yan. Tapos, September to yata sa pagkakaalam ko pa rin, holiday na naman po yan uli. Kaya, patigitan na ng isang araw, September 1, September 2, holiday na naman. So, sa mga empleyado, siyempre, pabor yan sa kanila dahil pag holiday na natapat sa working day, siyempre may bayad po yan, mga kaibigan. Maliban na lang kapag Sunday at natapat ng Saturday at Sunday yan. Okay, ano natin yung ato natin. So, nandyan po kayo, mga kaibigan, ha? Tayo po ay live ngayon sa EBN at ang programa natin today sa araw ng Friday is about salita ng buhay. Okay? Napakasarap at napakaganda na ang ating pong laging ilagay sa ating kaisipan sa panahong ito.
Hindi na po yung mga nakikita natin, napapanood natin sa mga social media today, na hindi mo na malaman kung alin ang totoo. Nakakalito na nga talaga po mga kaibigan dahil sapagkat maraming mga trolls. Ewan ko ba kung ano ang mga naiisip ng ilan dyan, yung mga vloggers, hindi naman lahat. Niisip nila na mapanood lang siguro sila, makapag-post lang sila, kahit mga fake news ginagawa nila, mga kaibigan, na hindi ko alam kung saan ito kumukuha ng lakas. Sabi nga ni Pinoy noon, kapal ng mukha para tutukan yung mga ganun pong mga bagay. Halimbawa, maraming nalilito ngayon sa ang tawag niyan, sa mga balita. Ano ba talaga, kuya? Sabi nga ng aking mga kaibigan na nagtatanong at umaasa lang sa ating mga balitang legit, about sa barangay election. Totoo ba ito'y matutuloy o hindi? Kasi sa Facebook, sa social media, mayroon kayong mababasa dyan na tuloy na daw po ang eleksyon. Mayroon naman kayong mababasa dyan na postpone daw po ang eleksyon. Ilalagay pa dyan yung mga mukha kung sino yung mga mambabatas na di umano ganun. Kaya nakakalito na talaga mga kaibigan, no? Kaya po, ngayong umaga, nais ko pong dalhin kayo dito sa sinasabi ni Pablo sa Filipos Kapitulo 4. Pero hindi pa po yan yung ating topic. Balik dito po, nakalagay kasi dito mga kaibigan sa Filipos chapter 4, verse 8. Address ho ito sa mga believers, mga mananampalataya, Christian. O siguro kahit na hindi pa. Kayo, tayo na mga kababayan ko pong nanonood today. Sabi kasi dito mga kaibigan, bilang pagtatapos, ito pong bilang pagtatapos, kumbaga, conclusion na to. Diba? Pagka ikaw ay nagsasalita at na matatapos ka ng magsalita, yun ang pinaka-aabang-abangan ng tao. Ano ba yung impact ng mga sinabi mo sa una, doon po nagkakaroon ng impact sa huli. Ito po yung sulat ni Paul sa mga taga-Pilipos, yung panghuli niyang salita bilang pagtatapos. Mga kapatid, lagi ninyong isa-isip, always in our mind. Ang alin? Ang mga bagay na karapat-dapat. Yan, sabi dyan. At kapuri-puri. Mga bagay na totoo. Mga bagay na marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Yung honorable. Kung gusto mo talagang tawagin kang honorable, o reverendo, o ano pang tawag nan, excellency, majesty. Sabi dito ng Bible ng Panginoon, isa-isip natin ang mga bagay na karapat. Alam nyo po kasi yung mindset natin, yung isip natin, dyan po naiimbak ang lahat ng uri ng pwedeng mabuti, pwedeng masama. Pag naghahalo-halo, depende po yan kung alin po dyan ang i-welcome ninyo. I-welcome natin. Okay? Kaya kung ikaw ay mananampalataya, ito yung conclusion ni Paul. Tingnan po natin, kasi po kadugtong lang nito yung Colossian chapter, yung Colossian. Yung Colossian naman, isa naman po itong lugar na na-establish, nagkaroon ng church doon through the effort ni Apostol Pablo. At nung ito po ay lumago na nga, sinulatan niya rin yung mga taga-Kolosas na halos magkasing parehas lang naman yung meaning. Doon sa sulat niya sa Philippian Church. Dito naman sa Colossian, ito naman yung kanyang advice o payo
Itong mga payong ito ni Pablo, actually, galing ito sa inspired ng banal na espiritu ng Panginoon. Kasi po yung Bible, sinulat ito, nasulat yung mga letra dito, yung mga versikulong ito, according to the inspired by the Holy Spirit, 2 Timothy chapter 3, verse 16. Ano sabi rito? Yamang binuhay kayong muli sa nakasama ni Kristo. Speaking uli ito sa mga Christian. Okay? Ituon ninyo ang inyong pag-iisip. O saan na naman daw po? Focus. Sa English nakalagay dyan, focus. Yung ating mga pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinakaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panglangit ang iisa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Mayroon ditong worldly, mayroon po ditong heavenly. Mga bagay na panlangit at mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago na sa Diyos kasama ni Kristo. Yung old nature natin, mga kaibigan at mga kapatid, ay inalis na po yan ng Panginoon. Yung bagong buhay mo as a Christian, nakatago na po ang buhay mo sa Panginoon, kaya dapat kung ang si Kristo ay nasa puso mo, ang magmamanipisto sa outward appearance natin ay ang Panginoon. Si Kristo ang inyong buhay. At kapag siya ay nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Imagine this, kapag sinunod natin yung mga advice ng Panginoon through the Bible, naku po, ang sarap. Kaya po, mga kaibigan, masarap talaga mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya narito po tayo ngayon pong araw ng Huwebes. Hindi pa pala, Huwebes ba ngayon, Tan? Huwebes pala ngayon, hindi pala Biyernes. Na magkamali ako kanina, kala ko Biyernes na. Okay, dito po sa programang salita. So, bago po yung lahat, mga kaibigan, tayo po ay manalangin muna, Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. May likha ng langit at ng lupa. Ngayong umaga, pahintulutan niyo muli na ang mga salita mo, Diyos, ay mamumutawi mula sa iyong abang lingkod na madideploy po ito, mapapanood po ito, hindi ko po alam kung saan hanggang inaabot ng aking pong programa. Anyway, Lord, dalangin ko sana'y buksan mo ang kanilang mga puso't isipan. Ito pong aming programa dito, Lord. Ang layunin ay upang ikaw ang aming maipapakilala ng lubusan sa madlang people. Higit sa lahat, ma-realize ng aming mga kababayan ang kanila pong mga sarili. At ang pinakamahalaga ay ang magkaroon sila ng personal encounter sa iyo, Panginoon. Salamat, aming Diyos. Sa iyo lamang ang kapurihan at ang kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Teka, may text dito sa akin si Ate Jessica. Parang importante ito. Basahin ko lang. Mamaya po, kung hindi ako makahabol, diretsuhin mo na lang po, Master Polly. Okay. Yan ang sabi. Depende po yan kay Ate Jessica. Kung hindi daw siya makahabol, nandiyan naman si Kuya Jonathan, Ate Jessica. Ay, alam naman nila yung kanyang ginagawa na kapag tayo nagtatapos na may signal naman po yan sa atin, mga kaibigan. Ano po? So, okay. Noted po, Ate Jessica. Okay. Sabi po dito sa ating mga pagbati muna, magandang araw po sa mga kapatiran po dyan sa Tuliw, Malinaw, Albay, sa GCKC, Jesus Christ the King Church, headed by Pastor Angelo Bunto. Okay, gandang araw po dyan sa mga kababaihan, lalo na po kila Mading Ruth, Mading Jolly,
Calyos Claudio, kay Ate Nika, Sister Nika, Sister Sonia, sino pa ba? Ang dami-dami kasi nila eh. Sister Lydia, basta lahat ng mga kababaihan, Sister Ann sa Taguytoy. Siyempre, yung mga kalalakihan naman po dyan. Kasi kami, mayroon naming tinatawag, men's and women. Ganon kami dyan. May young people pa kami. Youth alive. Okay, sa lahat po, magandang araw po sa inyong lahat. Ma'am Marites Bunto, Ate Mayet, magandang araw. Siyempre sa aking kapatid kay brother in Christ, brother in Christ kay brother Repi, Mariano Repi, kay brother Mike Panganiban, at siyempre kay Padabang Paing. Sabi niya, Padaba, taga mga Pastor Polly. Okay? Sino pa ba ang mga padaba natin dyan? Magandang araw po sa ating mga kapatiran po dyan sa RCBC. And siyempre, kay Vice Mayor Abner Cargullo. Magandang araw po dyan sa mga taga-Tiwinyon, kay Barangay Captain John Cuebellas, kay John. At sa mga taga-Tuliw po, yung grupo ng Lupon. Magandang araw sa inyong lahat at yung ating yung barangay official dyan, si Kapitan Mateo Aribalo, si Treasurer, Secretary pala, Di Serrano. Mga mapagpalang umaga po sa mga taga Davao, dyan po sa Samal, na alam ko pong nakatutok sila today, lalo na kapag wala po silang klase. Sa batch 30, batch 35. Ayan. Magandang araw ho sa inyong lahat dyan. Pagpalain kayo ng puong may kapal. Dyan naman po sa parte ng Kumilik, nakatutok ngayon si Kuya Alan. Si Kuya Alan, Kinalayo, si Sir Alan, sama po dyan yung ibang mga staff, yung Kumilik po na ating hinihingian ng mga information regarding sa tamang informasyon about sa tinatawag nating eleksyon. Okay? Okay, magandang araw po dyan sa inyong lahat. Sa mga taga-Legazpi po, dyan sa Bangkirungan, John Dexisle, kay Dodds, at kay Ate Eden. Hello po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatiran, dyan po sa Bangkiruhan. Sa mga taga-Ligaw noon, hello po sa inyong lahat, mapagpalang umaga po, at kumusta na lang po kayong lahat. At dyan po sa parte ng Rinconada area, alam ko po si Pastor Jerry Maya o Pastor Jerry Kayom ay nakatutok po yan sa ating palatuntunan. Kasama po ang kanyang mga co-pastor dyan sa parte ng Rinconada. Siyempre, yung mayor ng Balata na nasisiyan daw po sa mga programa na ating pong sinasagawa dito sa himpilan ng EBN. Siyempre, nandyan po si Daddy Joe. Daddy Joe, maraming salamat, magandang umaga. Sabi ni, nandyan na po si Ate Lil o si Pastoral Lilia Bresuela. Diyan po sa Chosen Generation, Tabaco City. Magandang umaga sa lahat ng mga kapatiran at pagpalain po tayo ng ating poong may kapal. Siguro babati rin po tayo sa mga taga Laguna. Diyan po sa ating kapatiran po diyan kay Brother Von sa Laguna. At by the way, nabaypas ko po si Brother Bin Avila ng Ligmanan, Camarnesor. Si Bishop Rodel, ano pa apelyido? Lagrimas. Noy, data ka pang malingawan. Apelyido mo tabi, Noy. Okay?
Sharing man po tabi kay Ate Leonor at kay Sir Putol yan po sa Putol Eatery. Happy viewings na lang po kahit na po yung mga kumakain po dyan today. Good morning pa po sa inyong lahat. Ano po? Okay. Sino pa ba ang ating mga happy birthday sa may mga birthday po. Happy birthday. At sa may mga kalungkutan, siyempre condolence. Yung patid ni Kuya Mike, panganiban, di ko alam, di ba? Yung pangako ko, hindi ko natutupad. Baka ngayon. Nandiyan daw kasi sa St. Peter eh. Sana hindi pa huli ang lahat ay makita natin. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Lorna Plaza. Salamat po sa iyong panunood, Madam. Pwede po ba malaman nasaan po kayo today? At sana po ingatan at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ano po? Sige po, kung kayo po ay may mga katanungan tungkol sa Bible at gusto niyo pong matuto kung saan po kayong lugar, pwede ko po kayong i-recommend sa pwede po ninyong puntahan na para po kayo'y lumago. Kung kayo po'y bago pa ng Kristiyano, lalago kayo kapag patuloy kayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Tawag niyan ay Bible study. Kung di naman, pwede kayong dumalo sa mga gawain, especially from yung Sunday ba, yung Sunday, linggo, so pwede po kayo. Kung mga taga-tabako lang naman kayo, naku po, I recommend you dyan sa sentro ng Tabako, naghahanap kayo ng simbahan dyan, nandyan po sa may party lang ng una-unahan lang ng City Hall. Ano ba yan? Sa party, tama, sa may, harapan ng, una-unahan lang ng terminal, yung Chosen Generation, na pinangungunan po ni Pastor Adelia Bresuela. Atin po kayo dyan. At alam nyo, itong lingkod na ito ng Panginoon ay talagang very powerful na ginagamit ng Panginoon dyan sa lungsod ng Tabako. At nakakatiyak po ako na hindi kayo tuturuan ng mali sapagkat siya po ay talagang totoong lingkod ng Panginoon. Yan po sa Tabako yan. At kung nandyan naman kayo sa parte ng Malinaw, sa Tuliw, nandyan naman po si Pastor Angel Bonto. Okay? Nandyan naman si Pastor Angel Bonto. Diyan naman sa Tabako kasi naglipa na din dyan. Mayroon pa po iba dyan na mga simbahan. Basta po, ang importante mga kaibigan at mga kasama at mga tagapanood, sa mga nagsisearch ng Bible, pagka hindi lahat ng mga napapakinggan ninyo ay paniniwalaan ninyo, situit na yung tinuturo ng isang mangangaral ay nakasintro. Uulitin ko po, nakasintro ang kanyang doctrine, ang kanyang doktrina sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? Center. Kumbaga, what the Bible say, wika nga. At ako po ay tiyak na sinasabi ko sa inyo, dito sa salita ng buhay, wala ako ditong ini-introduce na reliyon. Opo? Wala tayo ditong binaback up na dito kayo sa aming reliyon para maligtas kayo. No, never in my mind. Mga kaibigan, ang aking tinuturo dito, mga kaibigan, at tulad ng mga tinuturo ng aking mga kamanggagawa, ay nakasintro kay Kristo. Si Kristo ang kaligtasan, si Kristo ang pag-asa ng ating bayan. Sabi nga, Christ Chosen Generation Church. Nandito lang yan sa likuran ng Tabako City Hall. Tama, yung sa Tabako City Hall. Doon kayo po para, saan kaya ngayon yan? Unang tag ko sa inyo dyan niyo. Pagka pupunta kayo ng City Hall, mayroon ba ka dyan terminal ng mga buses? Jeepney, papuntang Legazpi. Sa una-unahan pa niyan.
Sa una-unaan dyan, may mga segunda mano yung karap. Yung kaharap na may tindahan sa taas, mababasa po ninyo yung karatula na Christ Chosen Generation. Di ko alam kung ano yung oras ng service nila dyan. Mayroon silang Miyerkules, mayroon silang Sunday. Yung Sunday morning, siyempre. Okay, yan kaya, tsaka, ito pa, yung Bible, na mga naggusto magkaroon ng Bible, no? Ewan ko, Kuya Jonathan, naubos na ba yung Bible natin? Oh, naubos na yung Bible dito, yung dala ko. Kung wala o kung mayroon pong tagapanood na gusto po makaabil ng Bible, ulitin ko po, wala pong bayad. Actually, yung Bible, binibili talaga yan sa Christian bookstore. Hindi po sa, sa inyo, yung mga ganito, baka abutin na ito ng, yun ako nagkakamali, 500, something like that. Depende sa Bible po yan, may 1,000. Pero dito sa programa, kapag ka po mayroon pong nagre-request na magkaroon ng Bible, ginagawa din po ni Pastor Polly through our brethren in Christ na nakakapag-produce tayo ng Bible, binibigay natin. Ang amin lamang pong hiling sa inyo sa binibigyan namin ng Bible ay basahin. Walang iba, basahin. Tulad ng nangyari po sa pamilya ni John Cisne dyan po sa Bangkiruan, humingi lang ng Bible sa akin yan. Dahil ako po yung napapanood niya sa programa. Kaya Kuya Puli, sabi niya, Ama ang tawag niya sa akin. Ama, baka pwede po ako makarequest ng Bible. Interesado din ako magbasa. Sabi ko, sige, walang problema, binigyan ko. Ang sabi ko sa kanya, anak, basahin mo lang ito kasama ng iyong mga anak at pamilya. And good news mga kaibigan, mga kapatid, si John Dick Cisne, mayroon po yan pag-aari na rin isang station, siya po ay faithful na ngayon sa paglilingkod sa Panginoon. At ang maganda, nadala niyo kanyang pamilya, nadala niya yung mga kaibigan niya. Kaya kapag nagkikita kami, mga kaibigan, ang sasabihin niya sa akin, hindi niya nakakalimutan na ako ang naging instrumento para siya makalapit sa Panginoon. Kaya po, kung gusto niyo ng Bible, mag-message lang po kayo. Pati kay Pastor Alia, ang dami niyang Bible kay Pastor Alia, humingi kayo dyan sa kanila kung kayo mga taga-tuba. Napahamak na, Master Pole, Dahil ka ngayon, dahil yan kung naging stat. Okay, anyway, tuloy-tuloy na po tayo mga kaibigan sa ating mga aralin today. At tulad po ng, sabi din ni Pastor Alia, kami din po namimigay ng Bible. Sabi na, as long as babasahin, iwan lang naman talagang aming, hiling sa inyo. Kasi yung Bible, mga kaibigan, mga kapatid, hindi po yan pang reliyon. Huwag po kayong maniniwala doon sa mga sinasabi na, pag nakakita kayo ng Bible, sasabihin nyo, uy, iba na nga yung reliyon niya yan. Ano na daw nga yan? Ang iba, sasabihin, baka nga born again na yan. O baka nga El Shaddai iyan. O baka nga Mormon, Iglesia, whatever. Yung naiisip ka agad ng tao is about reliyon. No. Mga kapatid, ang Bible ay para sa lahat. Maliwanag na sinasabi ng Panginoon sa Mateo 4:4. Ang sabi po dyan ni Jesus, man shall not live on bread alone. Tao hindi nabubuhay sa tinapay lamang. Ibig sabihin ng tinapay, hindi po yung malunggay hotpan to siya. Ano po? Yung pong tinapay na sinasabi ni Jesus dyan, ay yung pong material na pagkain natin. Yes, kailangan natin yan. Hindi natin sinasabi, huwag na kayong kumain, Sabi, ang doktrina lang ni Master Pauline, huwag na kayong kumain ng kanin, mali, hindi ko po sinasabi yan. Kailangan natin kumain ng mga masustansyang pagkain. Kailangan natin kumain ng 3 beses kung maaari sa isang araw. Tama ba ako, Pastora? Diba? May merenda pa nga dyan, Pero, yan pong pagkain na kinakain natin araw-araw, pang physical na katawan natin yan. At remember this,
ang buhay ng tao ay may dalawang uri. Isa pong buhay pisikal at ang buhay espiritual. At ang buhay espiritual, mga kaibigan at mga kasama at mga kapuso't kapamilya, ang buhay espiritual, ang kinakain niya po ay adobo, lechon, basta yung mga pagkain na mga masarap. No! Ang pagkain niya po ay ang Biblia. Sa paanong paraan? Di naman ibig sabihin, liwanagin ko lang, baka ma-misinterpret nyo yung pagkain, ha? Baka sabihin nyo, di kakainin ko, lulutuin ko ngayong Bible kasi no! Ang ibig sabihin ng pag kumakain ka na salita ng Diyos, nagbabasa ka. Ha? Ng Biblia. Alam nyo, nakakalungkot today, mga kaibigan, ano? Ang mga tao minsan abala sa mga gadget natin. Kaya nga nagkakaroon ng kaguluhan sa ating lipunan. Mga minor de edad ay involved sa mga krimen. Kasi po, nakatutok po sa mga gadget natin sa cellphone. Ay, ito namang cellphone natin, mga kaibigan, ang dami-daming mga kung ano-ano mga apps dyan na i-install ng ilan na mga magagaling. Yun pala, yung pong apps na yan, tulad ng Roblox, yan pala ang nakakasira ng isipan ng mga kabataan. Nakakalungkot po na isipin na minsan ng tao pag sa Biblia, mayroon nga kayong botilya, mayroon kayong baraha, pero Biblia wala kayo. Mga kaibigan, I encourage everybody na magkaroon kayo ng Bible. Because sabi ng Panginoon, sa Psalms chapter 1, verse 1, the Bible says ganito, "Blessed is the man, walk not in the counsel of the ungodly, nor standeth of the way of the sinner, nor sit in the seat of the scornful." Remember this, verse number 2. Sabi ng verse number 2, "But his delight is in the law of the Lord. He meditate day and night." And he will, sabi dyan, sa katulad siya ng isang puno na sariwa ang dahon, dinalalanta. At ang pinakamaganda, sabi ng verse 6 o 5, "Whatsoever he do shall prosper." Whatsoever he do shall prosper. Sino po yun? Nagbabasa ng Biblia. Sabi po ng Revelation chapter 1 verse 3, "Blessed, mapalad ang mga taong nagbabasa ng Biblia, nakikinig at isinasagawa ang mga nababasa nila." Sabi ni King David, mga kaibigan, mga kapitbahay, sabi ni King David, "Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path." Idagdag ko lang, sinabi pa ni King David, Psalms 119, verse 11, sabi ni God, sabi ni David, "Your word I hide in my heart, so that I will not sin against you." Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, at mga tagapanood, ang salita ng Diyos ay napakahalaga. Mayroon akong nakikita dyan sa post sa Facebook, magtatanong, "Payag ka ba na ang Biblia ganito basahin?" Kailangan pa bang itanong yan? Ano, pastora? Kailangan pa bang itanong ninyo na kung payag ka ba? It is a must. Kailangan, mga kaibigan, ng tao. Because ignorance to the Bible means ignorance to Christ. Kahit na ikaw isang isang reliyosong tao, kahit na ikaw isang mabait na tao, matulungin, but remember this, hindi po yun ang lisensya mo para mapunta ka sa kaharian ng langit. Doon sa ating binasa kanina, isa-isip daw natin ang mga mabuti, ang mga karapat-dapat, ang kapuri-puri, marangal at totoo. Iyon natin ang dapat isa-isip today, mga kaibigan. So, paano mababago ang mindset ng tao?
para magkaroon siya ng interest na mag-aral, mag-attend sa gawain ng Panginoon. Una-una, mga kapatid, kailangan muna ng tao ang tunay na pananampalataya. Yung genuine na pananampalataya. Faith ang tawag po niya. Hindi kasi lahat ng pananampalataya na sinasabi ng iba ay kumbaga katanggap-tanggap sa Panginoon. Kasi kung ganon, wala na sana itong Mateo chapter 7 verse 21 na ganito ang ating mababasa sa talatang ito. Kasi kung, ang sabi kasi mga naririnig natin dyan sa labas, mga filosofiya, argumentiya, ng marami dyan, kami nga, Master Polly, nagtutubod man kami nga sa Diyos. Tubod man niya ako sa kagurangan. Ano ba kaya, no? Sabi pa lang iba dyan, pare-parehas man sa nangayaan, Master Polly. Pagka nag-antaw nga nagadan, gabos man kita mapasiring sa langit, lalo na kapag ang solusyon kang iba, kung makasaalan niyan, gigibuhon. Habang nakautad yung bangkay, pagdarasalan yan ng mga kung sino-sino magdarasal dyan, ilang araw yan o ilang gabi, magdadasal yan. Ang prayer nila is about, ilipat, iligtas ang kalag ni Polly. Ali sa purgatorio pa mga ganun pong sinasabi nila. Patapos, pagka ililibing na, bago ilibing sa sementeryo, dadaan muna sa pare, mimisahan, wiwisik-wisikan ng holy water kuno, sa paniniwalang kapag winisik-wisikan dyan at namisahan, ang kaluluwa ng anang namatay ay pupunta sa langit. Kasi bakit? May pagtubod man niya. Sabi ng Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng aking Ama, kundi yaon lamang sumusunod ng kalooban ng aking Ama. Hindi daw po lahat, not everybody call me Lord, Lord. Marami dyan, Isus Maria Joseph ngaya. Nasingkog lang, Isus Maria Joseph ngaya. Yeah? Mga ganon. Hindi po yan lisensya. Dahil ang sabi nga sa 22, ito sabi, sa araw na yon, maraming magsasabi sa akin, sabi ni Lord, Panginoon, sa pangalan mo, nagpalayas kami ng mga demonyo. Gumawa kami ng mga himala. Imagine this, mga kaibigan. Sabi ng mga tao sa harapan ni Lord, Panginoon, sa katotohanan po, ito po yung panahon na doon na po ito sa paghukom. Sasabihin ng mga tao, opo, Panginoon, gumawa naman kami ng mga milagro sa pamagitan ng pangalan mo. Marami ngayon na inahangaan kasi nagpapagaling sa mga orasyon, nagpapagaling kung ano-ano mga ritual na mga ginagawa. Ang iba nakakapagpagaling. Iba dyan, nagpapasantigwar, kung ano-anong ginagawa nila. Pero, sabi ni Lord, dito sa huling talata, sabi niya, lumayo kayo, hindi ko kayo nakikilala. So, anong masasabi ninyo dito, mga kaibigan? Lumayo kayo, hindi ko kayo nakikilala. Hindi pala basihan na kahit na gumagawa ka pa ng milagro, gumagawa ka pa ng mga yung nagpapalayas ka pa ng demonyo sa pangalan ni Jesus, hindi pala yan ang batayan, mga kaibigan. So, kailangan ng tao ang tunay na pananampalataya. So, genuine faith. Paano po yan dumating? Paano matatanggap ng tao ang pananampalatayang sinasabi natin dito? Basahin natin ang sinasabi dito po sa Romans chapter 10, talatang 17.
Ang sabi dito, mga kaibigan, mga minamahal, napakaliwanag ng sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo sa talatang 17. Sabi rito, ang pananampalataya nga ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig lamang ng salita ng Diyos. Oh, amen naman kayo dyan. Ha? Amen ba? Amen ba kayo dito? Ha? Sabi niya, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Hindi po yung sabi-sabi. Ha? Yan nga, kaya sasabi ni Padiris ka ito. Ha? Yan sasabi ka ni Lulumi na kada ngaya mahal na araw, magpapasyon kami. Kaya nga sa pamana sa muya. Oh, mga arog kayan. Ha? Mga sabi-sabi sana. Ha? Mga kaibigan, hindi po marites. Hindi po yung mga, kasi ang mga matatanda ngayon, daming mga kasabihan, Diyos mio, perdon, mga, lalo kapag patay, may patay, ang daming pamahiin. Kinakasal, ang daming pamahiin. Kaya po niya, sa lalaki mainot niya, tumugdong nga sa portahan. Susuloon sa kandila, sisindihan sa kandila. Pag nagadan, ay, hindi ang maraot kayang signal ngayon. Yan, mga ganun pong mga sabi-sabi ng iba. Lalo na yung mga matatanda. Huwag po kayo maniniwala sa mga turo ng mga tradisyon. Sapagkat ang mga turo ng tradisyon, hindi po yan galing kay Kristo. Patutunayan ko po sa inyo. Ito po, nakalagay dito sa Bible, sa Colossians chapter 2, verse 8. Ang sabi dito, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng mga walang kabuluhan. Walang kabuluhan, karunungan at pandaraya ayon sa mga tradisyon. Diba? Ayon sa mga tradisyon ng sabi rito ng Panginoon, tuloy ko lang, hindi ayon kay Kristo ang mga tradisyon po na ating pong pinapraktis ng karamihan sa atin. Wala po, hindi po yan galing kay Kristo. Galing po lang yan sa kasabi-sabi. Kaya nga po, mga minamahal at mga kaibigan, kung gusto nyong dumating ang pananampalatang genuine, ito yung tinatawag na saving faith, yung magliligtas sa tao upang hindi na siya mapahamak pagdating ng araw. Ang sabi rito, kailangan niya munang dumating ang pananampalatayang tunay kung siya po ay makikinig ng salita ng Diyos. Tulad ngayong umaga, abang kayo po ay nanonood sa aking palatuntunan, di ko po kayo kilala personally. Pero ako, kilala nyo siguro sa pangalan. Ang daming tawag sa akin. Ako po ay si Master Poli sa radyo. Pastor Poli, Kuya Poli, Lolo Poli, Master Poli, mga ganun. Ano man tawag nyo sa akin? No problem po that. So, ako'y nangangaral sa inyo. At ang pinangangaral ko rito ay ang salita. Kapag ito po ay lubusan nyong tinanggap sa inyong mga puso, binuksan nyo po ang ating diwa, ang ating puso at in-embrace ang mga salitang itong aking ipinapahayag sa inyo, mga minamahal, darating po ang tunay na pananampalataya sa inyo. Bakit? Ano po ang katunayan na ang pananampalataya mo ay tunay? Ang sabi ng banal na kasulatan,
kapag ang pananampalataya mo ay nakasentro, sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and the finishers of our faith. Nakatutok, nakatuon ang ating doktrina sa ating Panginoon. Bakit? Napakahalaga ba na nakatutok ang doktrina natin kay Kristo? Yes po. Alam niyo kung bakit, mga kaibigan? Ang sabi ng Gawa, Kapitulo 4, at ang talatang 12, mga kaibigan, ang sabi dito ng Biblia, sabi dito, sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng lahat ng tao, kundi ang pangalan lamang ni Jesucristo. Maliwanag po yan. Dito po yan sa Biblia. Yan po ang tinatawag na mga resibo. Ha? Hindi po makatang isip yan. Pwede po ninyong ilista ang mga talatang yan sinasabi ko sa inyo para ma-prove nyo, i-try nyo po, i-search nyo po kung yung sinasabi ko totoo. Kapag hindi ako dito magsasabi sa inyo ng mga kasinungalingan. Ha? Kung magsisinungaling lang naman ako, ayaw ko nang humarap sa inyo, mga kaibigan. Malakas ang aking loob, mga kaibigan, na magsabi sa inyo because yung sinasabi ko po'y katotohanan na walang ibang pangalan. Walang pangalan ng babae, walang pangalan ng mga santo o santa na makapagliligtas sa tao. Kaya sinasabi ko sa inyo, reliyon hindi makapagliligtas. Simbahan hindi makapagliligtas. Edukasyon hindi makapagliligtas. Kasikatan hindi makapagliligtas. Pera, kayamanan hindi makapagliligtas sa tao. Ano po ang makapagliligtas sa tao, mga kaibigan, na sinasabi roon? Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay. Ang sabi ng Biblia, ang sino mang tumawag sa pangalan ni Jesus ay maliligtas. Kaya po, kung inyong pag-aaralan ang Bible at ang mga karakter sa Biblia, na ating pong, ang tawag nan, ay ating pong ginagalang. Sabi kasi ng marami pong narinig ko, sabi sa akin, ikaw ngayon, Master Paulie, ang problema sa'yo, hindi mo ginagalang si Maria. Kinukutya mo si Mama Mary. Hindi mo ba alam, Master Paulie, si Mama Mary ay ina ng Panginoon, Jesucristo. Kaya, ang iba dyan, mga diehard kay Mama Mary, ginagawa si Mama Mary salvation o Salvador. Kaya sasabi, kaya mayroon tayong tinatawag na Nuestra Señora de Salvación. Yan napapakinggan nyo po sa orasyon ng pirata. Kaya orasyon ng pirata, hindi naman po sa pangungutya. Maganda sana ang mga mensahe mula sa simula hanggang sa dulo na panambitan ng nag-create o gumawa ng orasyon ng pirata yan. Kaya lang, pagdating na doon sa huli, doon na po, kung hindi na sana isinabay ito, ayos na sana ang buto-buto. Ano pong dinagdag? Nuestra Señora de Salvación. Sino pong tinutukoy nilang Nuestra Señora de Salvación? Si Maria. Naniniwala ang ilan sa inyo dyan na si Maria ay ang Salvador o Salvation. Kaya nga, kung hindi ako nagkakamali, Pastor Alilia, ang patron ng Bicol, si Nuestra Señora de Salvación. Awa ko, itukurik niyo po kung kamali ako. Di ba? Dinuturo, kaya niya, Master Paul, hindi po nagkakamali kayo. Alam niyo po kung wala po akong nire-respeto at ginagalang na mga karakter sa Bible noong mga unang panahon, isa na po dyan si Mama Mary, yung tunay na ina ni Jesus sa laman. Ginamit si Maria. Pero never sa Biblia na makabasa kayo
na si Maria mismo nagsabi na sambahin niyo ako. Ako ang kaligtasan niyo. Ginawa pa nga natin prinsesa ng Prince of Peace. Di ba si Maria? Ang daming address para kay Maria. So hindi natin po binablasphemy. For me, as Christian, as a pastor, ginagalang ko po sobra si Maria, nirerespeto ko ang kanya naging papel sa buhay ng ating Panginoon. Pero never sa buhay ko at sa turo ng Biblia, even si Maria, nagturo sa kanyang sarili bago siya namatay na sambahin niyo ako, paglingkuran niyo ako, sapagkat ako ang daan papunta doon sa anak. Wala pong ganun eh. In fact, dito sa Lucas chapter 1, verse 46, si Maria mismo ay nangangailangan ng tagapagligtas. Tinawag niya ang kanyang anak na Savior, tagapagligtas. Marami pa, si San Pedro. Akala niyo hindi natin ginagalang San Pedro, ginagalang natin si San Pedro. Dahil apostol po yan ni Kristo. Pero never sa buhay ng mga Kristiyano, even si Pedro, nagsabi siya na sambahin niyo ako sapagkat ako'y santo. In fact, sa Bible, mga kaibigan, itip ko na sa inyo. Basahin niyo po ang chapter 10 ng mga gawa. Wala na tayong panahon dito para basahin yan ng buo. Siguro sa mga susunod, baka may discuss natin yan. Pero may parte dyan na si Pedro ay pumunta sa bahay ni Cornelio. Sapagkat si Cornelio ay nananalig sa Panginoon. Grabe ang paghanga niya kay Pedro. Alam niyo ba nung dumating si Pedro sa bahay ni Cornelio? Sabi ng Bible, si Cornelio at ang kanyang pamilya nagpatira pa upang sambahin si Pedro. Pero anong ginawa ni Pedro? Sinabi ba ni Pedro, tama yan mga anak, tama yan. Paggawa niyo ko ng rebulto. Gawin niyo akong patron sa barangay ninyo. Dapat tama yan ginagawa. Mga kaibigan, basahin niyo. Sinaway ni Pedro si Cornelio. Ang sabi ni Pedro, tumayo ka dyan, Cornelio, sapagkat ako'y tao din, tulad mo. Ang Diyos lamang ang dapat nating sambahin. Kumusta kayo mga kaibigan ko dyan, mga tagapanood? Maliwanag ba? Hindi po ito paninirang puri. Hindi po ito panglilibak sa inyo. Ang sinasabi ko lang po, yung sinasabi ng Bible, para magising tayo. Kasi yung pananampalataya, pinag-uusapan natin dito, yung genuine na pananampalataya na magliligtas sa inyo, magdadala sa inyo sa buhay na wala hanggan. Anghel na mismo, na sabi nga po, ang anghel ay mas higit na parang mas mataas kaysa tao. Anghel. Nung makita ni Juan ang isang anghel, nagpatira pa si Juan upang sambahin ang anghel. Pero sa Revelation yan, mababasa ninyo. Pero ano sabi ng anghel kay Juan? Juan, huwag mong gawin ang pagsamba mo sa akin, sapagkat ako'y katulad mo ring alipin ng Panginoon. Kita mo, pati anghel ayaw magpasamba. Pero tayo naman, dahil sa mga tradisyon natin, kung ano-ano yung ating sinasamba. Tapos sasabihin ninyo, pare-parehas lang yan, Master Polly. Pare-parehas lang, Pastor Polly. Hindi po. Iba eh. Kasi ang sabi ng Panginoon ko, ano nasasabi sa Biblia, yun po ang dapat nating sundin. So, sabi po ng Bible, walang ibang pangalan. Mismo si Kristo ang nagsabi. John 14:6, sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. And no one come unto my Father but by me. So wala pong daan papunta sa langit kundi si Kristo. So yung sentro ng doktrina ng Bible ng kaligtasan, yung saving faith ay yung tinatawag na makilala mo sa buhay mo, kaibigan, mga minamahal na tagapanood, si Kristo.
Because the Bible says, John 3:16, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life." Whosoever, ang sino man daw pong manalig, manampalataya, kanino? Sa bugtong na anak ng Diyos. At dati, wala pong iba, si Kristo, mga kaibigan. Sabi ng Ephesians chapter 2, verse 8, sa pamamagitan ng biyaya, by the grace, tayo po'y naligtas. Ito'y sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Bakit pong biyaya? Kasi nga po, mga kaibigan, sa totoo lang, hindi tayo karapat-dapat sa Panginoon. Mula nang tayo po'y mahulog sa kasalanan, mga kaibigan, ang Biblia nagsasabi, "For the wages of sin is death." Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nung mahulog ang tao, sabi ng Bible, mga kaibigan, tayo po'y candidate patungo sa impyerno. Wala kang pwedeng gawin. Gumawa ka man ng mabuti, sabi ni Prophet Isaiah, ang mga ginagawa mong iyan ay maruming basahan lamang sa harapan ng Panginoon. Hindi ko sinasabi ang paggawa ng mabuti masama. Mga kaibigan, yung may mga foundation dyan, yung may mga charity dyan, yung mga feeding dyan, hindi po natin sinasabing masama yan. Yung tumulong ka sa nangangailangan, di po masamang tumulong. Pero po, kung ang layunin ninyo, kaya ginagawa ninyo ang mga bagay na para kayo maligtas, hindi po totoo yan. Nagkakamali po kayo dyan. Sabi po ng Ephesians chapter 2, ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi ito mula sa inyo sapagkat ito'y kaloob ng Diyos. Ang kaligtasan, kaloob lamang ito, mga minamahal ng Diyos. Wala po itong bayad. Kaya nakakalungkot may mga tao, ginagamit pong negosyo ang Bible o ang salita ng Diyos. Isang araw, ako po'y paalis na sa bahay. Maya-maya po'y may kumakasabi, tao po. Nung tinignan ko, isang lalaking matipuno. May mga daladalang sobre. Sabi ba naman sa akin, "Sir, donation lang po." Donation saan? Sa simbahan. Donation lang po. Yung nag-iikot sa barangay, ibang klase na to, mga kaibigan. Mayroon dyan nangangaral sa kalye, nangangaral sa merkado, nangangaral kung saan mga kanto ka, gamit ang mga speaker, gamit ang mga sound tracking, whatever. Pagkatapos, manghihingi sila ng limos, manghihingi sila ng offering. Diba? Ginagawa nilang negosyo ang salita ng Panginoon. Maliwanag, mga minamahal, ang sinasabi ng Bible, ibinigay sa iyong libre, ibigay mo rin libre. Kung tunay kang mangangaral, di mo kailangan gawing saklalan ng salita ng Diyos para mag-income ka. Magpe-preach ka sa mga bus, kunyari ka, mga pag-ibig ng Panginoon, pagkatapos bubuksan mo ang panyo, mamimigay ka ng mga sobre, babasahin mo ang Malakay chapter 3, verse 10. Napakalaking blasphemy yan sa mga mangaral na umiikot-ikot dito sa ating pong, ang dami dito sa ating pong kapikulan sa Albay. Sana po'y mag-ingat kayo dyan. Ito pong pag-aaral na ito, wala pong bayad. Ang kaligtasan, walang bayad. Kapag ang tao po'y manampalataya sa Panginoon, yung tunay na pananampalataya, ano yon? Ang sabi ng 1:12, ang sino mang nanalig at tumanggap, kailangan po combination ang dalawa. Nanalig ka, kailangan mong tumanggap. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, Revelation chapter 3 verse 20, kumakatok ako sa pintuan ng inyong mga puso. Ang sinumang makinig at magbukas ng pintuan ng kanyang puso, papasok
ang ating Panginoon. Paano natin matatanggap ang kaligtasan? Una, kailangan lamang ng tao'y isurrender ang buhay. Isuko ang buhay sa Panginoon regarding kung anuman ang sitwasyon ng buhay mo today. Marami sigurong nanonood ngayong umaga o ngayong tanghali na po, maaring mananonood dyan mga depressed sa buhay. Maraming problema, may mga karamdaman, broken family, walang direksyon ang buhay. Mga kaibigan, kung kayo po ang mga taong ito, alam mo ba kaibigan, mayroon akong good news sa inyo today. Ang programang Salita ng Buhay, may magandang balita sa inyo. Ang sabi ng Panginoon sa Mateo 11:28, sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng mga nabibigatan ng mga problema, mga karamdaman, whatever, bibigyan kayo ng kagalingan ng ating Panginoon. Kaya, ngayong umaga, ngayon pong tanghaling ito sa mga nanonood, kung kayo po ay naniniwala sa mga sinasabi ko mula sa banal na kasulatan, pwede nyo rin pong gawin. Sapagkat alam niyo po itong napakagandang balita ko sa inyo, ang Diyos po ay sabi nga po dyan, omnipresent, omniscient. Lahat. Kahit nandito po ako sa Albay, dito po sa Legazpi, sa EVN Alejandro Broadcasting Network, kasama ko lang, kaharap ko po ngayon ang aming IT. Pero alam niyo mga kaibigan, nasaan man kayong lupalop, dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kapag kayo po ay time team na mag-aalay, magsusuko ng buhay ninyo sa Panginoon, si Lord gagawa ng himala sa inyo. Mga kaibigan, kung sawang-sawa ka na sa buhay mo today, nagtatanong ka, bakit ganito ako? Bakit walang direksyon ang buhay ko? Bakit ang pamilya ko hindi nagkakasundo? May negosyo ka, lagi namang pong bar down. Marami kang plano pero nabibigo ka. Nararanasan mo ang discrimination. At higit sa lahat, itong pinakamatindi, ang dami-dami pong mga komplikasyon na sakit sa katawan. Diba? Kung ano-anong sakit, napunta ka na sa iba't ibang mga doktor. But the problem is, gumaling ka ba? Hanggang ngayon, nandyan pa rin. Alam nyo, kaibigan, mga kapatid, ang sabi po ng Panginoon sa Jeremiah 29 verse 11. Ano ang sabi po dyan? For I know the plan I have for you. Hindi si Master Polly ang nagsasabi niyan. Kinukot ko lang yan. Pero ang nagsabi niyan, si Lord mismo sa buhay mo. Ano sabi niya? For I know the plan. Alam ni Lord ang plano niya sa iyo. Hindi ka para mapahamak. Hindi para ganyan ang buhay mo. Walang direksyon. Paano? Wala kang panahon sa Kanya. Ang inatupag mo, puro pang sarili. Yung binigay sa iyo ng Panginoon na araw para siya sambahin mo, hindi mo siya pinagkakaitan mo siya ng panahon. May oras ka para sa pagsusugal. May oras ka para sa pag-iinom. May oras ka para sa pagdudroga. Kung ano-anong mga gawain sa mundong ito. Pero pagdating kay Lord, wala kang panahon. Alam mo kaibigan, masasabi ko, prangkahan sa iyo. Without Jesus, you can do nothing. Lalong magkakawindang-windang ang buhay mo kapag binaliwala mo ang Panginoon. Pero, eto challenge. This is my challenge to all of you. My brother and sister, my kababayan. Ang challenge ko sa inyo, pagka tinanggap ninyo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, yung pagtanggap na hindi biro, yung pagtanggap na totoo. Ang sabi ng Panginoon, ang sinumang
nanalig at tumanggap sa akin. Chapter 1, verse 12. Pinagkakalooban siya na maging anak ng Diyos. Hallelujah! Praise God! Ha? Akala ninyo, lahat ng tao sa mundo ay anak ng Diyos? Kayo nagkakamali. Kasi kung mga anak ng Diyos yan, wala sana dyan sa bilangguan. Ha? Wala sana dyan sa mga rehabilitation. Nung ilang araw na ngayon, mayroon mga kaibigan po dyan sa aming bayan, ni-raid ng mga autoridad mula dito sa region. Bakit? Yung tao ay nagtatago ng mga ammunition. Nakuha sa kanya yung granada, nakuha sa kanya yung mga ilang baril at mga bala, at yung mga paraphernalia na siya po ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Asan ang buhay niya ngayon? Ano nangyari? Ayan. Maghihimas ngayon ng Rias si Manoy. Bakit? Naging mayabang. Mayroon pong isa, kanong isang araw dito sa Legazpi. Nakita niyo isang politiko. Nanutok ng baril. Makakala niya kasi politiko siya. Mayaman siya, may kaya sa buhay. Inirespeto ka ba? Duduyanan ka ba ng batas natin? Hindi. Mananagot ka. So, pag ang buhay mo, something like that, hindi yan maayos until such time na ikaw ay tumanggap sa Kanya. Kaya po, maliwanag sa Biblia na ang tumatanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, binibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Parang ganito yan. Sample. Maraming tao na nakakilala kay Marcos, kay BBM, na presidente ng Pilipinas. Mga estudyante dyan sa paaralan, tinuturo yan. May picture pa yan dyan. Nakalagay, Marcos, BBM, Ferdinand Marcos Jr. Okay? Kahit ikaw na nanonood ngayon, pag tinanong kita, alam mo ba kung sino presidente na sa katotohanan lang sa Pilipinas, sasabihin mo, si Marcos. Kilala mo, di ba? Kilala natin si Marcos, presidente ng Pilipinas. Ang tanong ganito, ikaw kaya, personally, kilala ka ba ni BBM? Halimbawa, huwag na nating ilayo. Tinanong kaya ni Pastor Aurelio si BBM, Mr. Marcos, Mr. President, kilala mo ba si Polly? Baka magkuyong-kuyong si BBM. Sinong Polly na yan? Sinong polislog na yan? Di ko kilala. Pero kilala ko si BBM. Ganun po ang ating relasyon sa Panginoon. Kilala mo mga Diyos. Kilala mo si Kristo. Kilala mo ang mga santo y santa. Pero ang tanong, kilala ka ba ng Panginoon? Sabi ni Lord, "Part away from me, I do not know you." Di ka kilala. Diba? Pero mga kaibigan, mga kapatid, kapag tumanggap ka kay Kristo, sinurrender mo ang buhay mo sa Kanya, ang sabi ng Panginoon, bibigyan Kanya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Pagka sinurrender mo ang buhay mo sa Panginoon, aminin mo na ikaw ay makasalanan. Noong mga panahon, way back how many years, mga kaibigan, yan din ang aking ginawa. Hindi ako mangangaral sa inyo dito sa Impapawid, dito sa radyo, dito sa social media, mga kaibigan, na wala naman akong karanasan talaga. Mga kaibigan, bakit malakas ang loob ni Master Polly, ni Kuya Polly? Because ginawa ko yan. Makasalanan din po ako, tulad ninyo. Hindi po ako banal, hindi po ako perpekto. Maaari kong ikukwento, isasaysay ko sa inyo ang buhay ko noong di ko pa kilala
ang Panginoon. Maaring parehas o grabe pa. Pero, simple lang. Sabi ni Jesus, isuko mo ang buhay mo, aminin mo na ikaw ay makasalanan. Sapagkat ang sabi ng Bible, pag sinabi mong wala kang kasalanan, ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Bakit? Ang sabi ng Bible, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Ang kasalanan ang dahilan kung bakit tayo naiwalay sa Diyos. Ayon po sa Isaiah Kapitulo 59, nawalay tayo because of sin. Pero po pinagkasundo tayo sa pamamagitan ni Kristo. Ayun pong pananalig natin kay Kristo, yun po ay ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Mga kaibigan, hindi birong ipako sa krus. Hindi birong latiguhon. Hindi birong lagyan ng tinik ang iyong ulo ng mga ng kurunang tinik. Hindi birong pakainin ka o painumin ka ng suka na mapait. Yan pong lahat ay dinanas ng ating Panginoon. Bakit? Siya ba'y rebellious? Siya ba'y makasalanan? Hindi. Wala po siyang kasalanan, mga kaibigan. Ni minsan ay hindi nagkasala ang ating Panginoon. Pero ang tanong, bakit siya namatay? Hindi po siya nagpakamatay. Ang sabi ng ibang mga naririnig kong preacher, nang magpakamatay niya ang Panginoon sa krus, hindi po totoo yun. Maling lingwahe yan. Hindi po nagpakamatay ang Panginoon, kundi ibinigay niya ang kanyang buhay. Sa halip na ikaw ang mapako sa krus, sa halip na ako at ikaw ang parusa ng Panginoon, inaksip niya yung kasalanan mo. Tinanggap niya ang kaparusahan na para sa iyo. Dahil bakit? Mahal na sobrang mahal ka ng Panginoon, kaibigan. Kaya dapat, pagsisihan mo ang iyong kasalanan. Repentance. Ang repentance, tawag niyan sa English. Ang definition niyan sa dictionary, repentance means turn away from sin. Pagtalikod sa kasalanan. And then after that, mga kaibigan, ang huli ay tanggapin mo si Kristo. Walang saysayong pananalig, walang saysayong pagsisisi, kung hindi mo gagawin ang pangatlo. Tatanggapin mo si Kristo bilang Panginoon na iyong tagapagdiin. Sasabihin mo, Panginoon, ako'y nananalig at naniniwala sa iyo na makasalanan, pero minahal mo. Binayaran mo ang aking kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, ako po'y nagsisisi ng aking mga kasalanan at binubuksan ko po ang aking puso today. At inaanyayanan kitang sabi sa Bicolgan, mag-irok, tumira, mag-stay sa aking puso today. Yun po ang pagtanggap sa Panginoon. Very simple. Pero po alam nyo, ang Diyos ay mapaghimala. Makikita nyo kapag ginagawa ninyo yan, magkakaroon ng changing ang buhay nyo. Dati-dati yung mga ayaw nyo, ayaw nyo dumalo sa Bible, sa mga gawain sa Bible, ayaw mo magbasa ng Bible, ayaw mo manalangin. Pero ngayon, unti-unting magkakaroon ka ng panahon, pananabikan mo. Programa na ni Master Polly, Salita ng Buhay, manood kaya ako. Buksan ko kaya yung Bible, yung gadget ko. Mayroong gawain dyan sa Tabaco. May gawain sa Malinaw. May gawain din sa Legazpi. May gawain dyan sa Laguna. Kung saan, mananabik ka. Diba? Mananabik ka talaga. At kapag nasa puso mo na si Kristo, naroon na po lalabas ang mga mabubuting gawa. Doon na po natin ini-apply na kaya ka gumagawa ng mabuti, hindi para maligtas ka.
gumagawa ka ng mabuti, tumutulong ka sa kapwa mo, mayroon kang mga foundation, mga kaibigan, bakit? Ligtas ka na. Dahil ang sabi ng Bible, faith without action is dead. Di ba? Yung pananampalataya ay ang bunga nyo noon ay ang paggawa ng mabuti. Ligtas ka na kasi. Tinanggap mo na si Kristo. Bagong buhay ka na ngayon. Ang isa sa pinakamatinding mitiin mo na ngayon, na dati wala yan sa'yo, ay yung iba. Makikita mo, mabuburden ka na sa mga taong nakasasalubong mo. Yung kapitbahay mo, even especially, yung mga magulang mo kung anak ka, o kaya kung ikaw naman ay tatay, yung mga anak mo, o nanay ka, mga anak mo, mabuburden ka na. Sana ngaya, makikilala man si nunoy ko, makakilaman si Agum, kung pirmi ka mo nag-iiwal dahil nagkakasundo. Pero ngunyan, pag nadara mo si Agum mo, imbis na magpaparairiwal ka mo, mga kababayan, naku, magsasama kayong mananambahan sa Panginoon. Magpupuri kayo sa Panginoon. Aawit kayo na awitin kay buti-buti mo, Panginoon, sa amin. Hallelujah. Kapag si Kristo ay nasa iyo, hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwan sa dami ng gulo sa mundong ito. Mga kaibigan, sa mga nangyayaring mga kaguluhan sa iba't ibang dako ng mundo, yung nangyari pong lindol sa Turkey, nangyaring lindol mga kaibigan sa Indonesia, nangyaring lindol saan ba yun? Sa Cambodia. Mga kaibigan, nangyaring insidente, mga kaibigan, sa Zamboanga, nangyaring insidente sa Tacloban, nangyaring insidente dyan po sa Bakakay. Ito po mga bagay na ito, mga kaibigan, ito ang nagpapagulo sa ating pong lipunan. At magkakaroon ka na ng burden na ang mga taong ito'y makakilala sa Panginoon. Diba? Ang sarap. At ang buhay mo, kung dati ka, dati po, umagang-umaga pa lang, ang hinahanap mo na alak, hinahanap mo na sigarilyo, hinahanap mo na sugalan, hinahanap mo na yung pambababae o droga kaya. Pero ngayon, unti-unti mo nang iiwan ang mga bayan. Sasabihin, pare! Huwag ka na, pare! Yung dating gawin, pare! Doon mo na masasabi, ay pare, mga kaibigan, pasensya na po. Tapos na po ako dyan. Hindi na po ako dyan, masaya. Diba? Tatanggihan mo na yan, matatanggihan mo na yan. Alam mo, kapag ang mga bagay na ito, nagagawa natin, dahil mananampalataya na tayo, Christian na tayo, yan ho, mga kaibigan, yung ating sarili, na iiwas sa mga gulo. Sa mga gulo ba? At nakakaiwas tayo sa tinatawag na mga karamdaman. Alam mo, kaibigan, kaya ka nagkakasakit today. Dahil pinababayaan mo yung sarili mo. Tulad ng kaibigan ko dyan sa Labnig. Matagal ko nang sinasabihan, kaibigan. Kasama ko kasi siya sa pag-referee. Baka yung asawa nanonood kasi nag-attend po yan ng Bible study. Sama mo kami, sabi ko yung Agum mo, mag-Bible study. Sinasabihan ko, tama ng pag-iinom. Tama na yung pagsisigarilyo. Wala. Yun ang habit niya. Yan ang kanyang bisyo. Ngayon, mga kaibigan, mas matanda pa ako sa kanya. Nasa line of 52 pa lang siya. Ako po ay 62 years old na. Pero hindi na po siya nakakatakbo ngayon mag-referee dahil hindi na niya kaya, may rayuma na, may sakit na sa baga, ang dami ng komplikasyon. Sabi ko, tumigil ka na, ayaw mga. Nung magpa-check up sa doktor, sinabi ng doktor, Sir, eto na po ang sitwasyon ng iyong katawan. Nabalitaan ko, hindi na daw nagiinom. Ang sabi sa akin, tinanong ko, how about yung sigarilyo, pare ko? Inalis mo na. Ang sabi sa akin, yan sana, pastor. Yan sana. Taday ko pa nahahali. Yan ang problema natin. Kaya mo ngang ginawa yan sa buhay mo,
in-apply mo sa buhay mo, tapos pagtanggal, hindi mo kaya, kalukuhan. Ha? Kalukuhan yan. Kakayanin mo kung gugustuhin mo. Kapagkat ang pagsisigarilyo, mga kaibigan, alam ninyo na yan ang malaking kasiraan sa ating katawan. Sabi nga po niya, number 1 killer yan. Sinisira yung ating baga niyan. Sinusunog yung baga mo. Sabayan mo pa ng alkohol. Buti na lang kung yung pag-inom mo ng alkohol, yung pang gamit mo lang para may sikmura, may karamdaman. Hindi, lablab. Inom, paglalasing. Magkikwentuhan pa, ikasubang yung kaya, buyong niya akong maray, buyong niya ako nagliligid. Ugmahon pa yan, ha? Ugmahon pa sa barkada pinag-irestoryahan. Yan mga ugali ng mga tao, mga ganun po, masaya. Tapos pag nagkaramdaman na, problema na. Mag-agad kayang tabang duman sa DSWD, lumuman ka kay gobernador, lumuman ka ngaya kung isa-isa na nakakadulog, nga ta, mapa-CT scan ka ngunyan, pera ang bayad. CT scan, 16,000. Mapano ka, mapadialysis ka, forever na yan. Pag nagpadialysis ka na, habang buhay na yan. Ang buhay mo. Di ba? Magpa-laboratorio ka, magpa-x-ray ka, yung mga gamot ireresita sa'yo. Ang mahal, mga kaibigan. Pumunta ka sa butika, sa ospital, sasabihin mo, Sir, mayroon pa ba na itong gamot na? Sasabihin ng butika, wala po kami nito, sir. Bilhin nyo na po sa labas. Paano kung wala kang pera? Ano gagawin mo? Maiisip mo, pabili mo na nga itong electric fan. Maski barato, basta may pambili ka. Kung ano-ano na sinangla mo, kung may karabaw ka, pasangla mo, kung may kapasan ka, para na gumaling ka. Pero may mga komplikasyon. Bakit pinabayaan mo ang iyong buhay? Sabi nga ng awitin, hiram sa Diyos ang ating buhay. Sa Book of Corinthians, sabi dyan, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Ang katawan natin ay templo ng Panginoon. Maliwanag naman, pag bumili ka ng sigarilyo, na may nakalagay na dyan, Nakalagay na dyan, ito pala magiging itsura mo. Ito, mangingiwi ka, kung ano-ano, nakalagay yan sa kahanan ng sigarilyo. And beside, mga kaibigan, kasi hindi na po ako masyadong dyan, minsan, nagbibili ako ng gasolina sa isang tindahan, may sumabay sa akin na bumili ng sigarilyo, ito, binata, 2 stick, Winston yata yan o Mikey. Hindi ko lang alam. Alam mo, yung 2 stick o yung isang stick ngayon, 10 piso na pala. Yung 2 stick, 20 pesos na, mga kaibigan, mga kababayan. Kung maghapon yan, maka5 stick ka, 100 pesos na, mga kababayan. Yung 100 pesos mo ngayon, kung binili mo ng bigas, may sukli ka pa. Pwedeng nakabili ka kung anong pangulam, kinain mo, naging malusog ka pa. Kaysa, sinigarilyo mo lang, sinulog mo lang yung pera mo, mga kaibigan, di mo ba nahalata yan? Ang mahal-mahal na ng sigarilyo today. Pero marami pa rin pong nagbibisyo dyan. Maraming lulong dyan. Kaya po, yan ang isang bagay na naiiba kapag ikaw ay tumanggap, nakilala mo ang Panginoon, naging Christian ka, na ipanganak kang muli sa presensya ng Panginoon. Ang 2 Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17, maa-apply sa buhay mo. Sabi dyan, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. All things are become new. Mababago. Kaya ang lipunan natin, ang kailangan natin dito ay mga taong binago ng Panginoon. Hindi mga politiko. Hindi po kung sino mang mga mayayaman.
kayamanan hindi pwedeng ipagambog because what shall a profit a man if he gain the whole world and lose his own soul, mga kaibigan. Alam mo, natutuwa ako. Salamat kay Ate Jessica. Siguro may pinagkakaabalan si Ate Jessica. Supposed to be, ito po, ang programa niya na po ito. In-extend ko lang, mga kaibigan, yung mga balita, baka bukas nyo na po mapapagyan because Ate Jessica po ay busy today. Pero, glory be to God because marami akong naisasaysay po sa inyo na matagal ko po itong, alam nyo po, ilang buwan yata, hindi ako nakapag-program dito na yung talagang, tulad ngayon na buwelong-buwelo, na nai-explain ko sa inyo ang mga importanteng bagay. Mga kaibigan, malapit na po ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Malapit na po ang end of the world. Na ang ibig sabihin, ang mundong ito lilisanin ng Holy Spirit kasama ng kanyang church sa pamamagitan ng rapture. Pero hindi pa magwawakas dyan dahil ang papalit na magre-reign sa mundong ito na pinagkakaabalahan ninyo, mga kaibigan, ito'y paghaharian ng Antichrist. Antikristo ang tawag po niyan. Alam ninyo, itong ang salitang yan, napapakinggan na ninyo yan. Ayaw lang ninyong bigyan ng kumbaga, mahalagang bagay, ang bagay na yan. Pero hindi po biro yan. Nasa Bible po yan, ang Antichrist, maghahari sa loob ng 7 taon. Ang tawag niyan, Great Tribulation sa mundong ito. Ano ang mga batas? Ang tawag po niyan ay One World Government. Alam niyo ba, One World Government ay preparado na. Ang hinihintay na lang ngayon, ladies and gentlemen, mabuo na ang templo na pinapatayo ngayon sa Israel. Pag nabuo na yan, mga kaibigan, dyan lalantad ang Antikristo, magpapakilala siya sa madlang people na siya ay Diyos at masasambay niya ang lahat ng mga tao. Ang pinakamatindi niyan, mga kaibigan, yung gagawin ng Antikristo ay yung pagtatatak niya. Yung pagtatak niya ng tinatawag na 666 sa mga taong naiwan sa rapture. Sa mga taong may reliyon, may mga panata sa buhay, pero walang Kristo. Maiiwan kayo. At sa panahon na yan, ang one world, alam niyo po ang one world government, ito trivia ko sa inyo. Pakinggan niyo po yung kanta ng Bee Gees. Hindi Bee Gees, Beatles. Sino ba yung John Lennon? Pakinggan nyo. Kung may panahon pa sana, naalala ko lang kasi ngayon pwede kong ipaano yan kay Kuya Atan. Sa susunod pa, ipa-download ko yan kay Kuya Jonathan. Yung Imagine. Yung kantang Imagine ni John Lennon. Ang message po dyan is about one world government. Isa na lang pong reliyon. Isang country. Mga kaibigan, one world government. Implement po yan kung sino man po ang Antichrist na lilitaw. So far, di pa natin masabi kung sino sila, pero so far, ang mga yan po ay talagang unti-unti nang ipinapahayag. Sabi ni Jesus, ang aking pagbabalik ay walang nakakaalam kung kailan, anong pitsa, anong araw, anong buwan, anong taon. Basta ang malaga, sabi ni Jesus, bibigyan ko lang kayo ng mga sign. Pag nakikita nyo na ang mga bagay na ito na nangyayari na, well, mga kababayan, malapit na. Ang isa po sa mga mapa ng Kristiyano ay ang Israel. Ang Israel na bayan ng Diyos na
nagiging controversial madalas, laging ginigera, laging nasa laman ng balita. Pero mga Israelita po, mga kaibigan, pinangakuan ng Diyos na ibabalik ng Panginoon yan. Yun ang bansang mananatili. Kaya nakipapansin nyo, liit-liit na bansa, pinagtutulong-tulungan ng mga nasa paligid na bansa. Tanong, natatalo bang Israel? Ha? Sa ngayon, ayon sa mga balita, ang mga Hudyo na nasa iba't ibang panig ng daigdig ay unti-unti na pong nagsisipagbalikan sa kanilang country. Yan po ang Israel. At kapag po yan nangyayari na, ibig sabihin, yung nakahula sa Bible, gagawin na muli niyang ibabalik, titipunin ng kanyang mga anak. Ngunit ito'y dadaan sa mga tinatawag na mga pagsubok tulad ng gira. Sabi ng Panginoon, makakarinig kayo ng mga alingaw-ngaw ng mga digmaan because magra-rise ang kingdom against the kingdom, nations against nation. Kaya mapansin nyo, huwag po kayo magtaka kung bakit hindi nawawala ang giyera sa mundo. Hindi po nawawala ang giyera. Pag may giyera, anong kasunod? Taggutom. Bakit? Siyempre, marami pong mga pinsalang, yung mga lindol, kita nyo, nangyari pong pagkaguho ng mga malalaking building sa Cambodia. Maraming mga namatay. Sinundan kaagad ng bagyo, ng lindol sa Indonesia. Ang intensity halos magkaparehas, 7.4, 7.9, 7.6. Ang lakas na po niyan. Alam niyo po mga kaibigan, hindi ko po kayo tinatakot. Ayon po sa sinasabi ng PBOX, yung inaabang-abangan at inaantisiparan na si Lord lamang nakakaalam kung mangyayari o hindi sa Pilipinas ang the big one. Sapagkat yun po ang sabi, aakyat ng 8 point something like that. Naku po, hindi na biro yan. Sa Indonesia, doon po sa Turkey, pinakita yung mga kalsada po nabibiyak sa lakas ng lindol, mga kaibigan. Kung mangyari po yan sa atin dito sa ating bansang Pilipinas, ilan kaya ang mawawala at mamamatay, maapektuhan ang kabuhayan, mawawala ng bahay, mawawala ng ari-arian dahil po sa kalamidad na yan. Sabi ng mga kaibigan, napaka-terrible na po ang ating bansa. Sabi ni Lord, makakarinig kayo ng mga ganun. Manlalamig ang pag-ibig ng bawat isa. Kaya mayroon po tayo mga tinatawag na traidoran. Traidor, mga taksil sa kapwa Pilipino. Kapwa natin tao. Bakit? Sabi ni Lord, yan ay mga hudyat na ako'y parating na. Kaya sabi niya, prepare to meet the Lord. Pagdating niya sa isang kisap mata, naglalakad ka man dyan sa kalsada, nagmamaniyo ka man ng behikulo, kumakain ka man, kung ikaw'y mananampalataya, mawawala kang bigla. Rapture ang tawag noon. Kapag naiwan ka, 666, yung pong microchip na sinasabi, kahit na-search po niya sa internet, papakita po sa inyo ng internet na totoo po yan. Yung biochip o microchip na ilalagay sa noo ng tao at saka ng kamay. 666 po ang tawag niyan. Ayon po sa pag-aaral, mayroon daw pong mga scientifico na bago po matuklasan ang biochip na yan, inalam nila kung saan bahagi ng tao dapat ilagay yan. Kaya sila po ay nag-experiment. Gumastos po sila ng $1 para alamin kung alin capable o komportable na kapag ito'y nailagay sa katawan ng tao, ito po ay ayos at kapaki-pakinabang. Sa kanilang pag-aaral, gumastos ng maraming salapi. $1 po, mga kaibigan, and the end of the time, na pag-alaman ng mga scholar na ito na ang ugma o tamang lalagyan sa tao ay sa noo at sa kanang kamay. Sabi ng mga Bible scholar,
kung itong mga scientist na ito ay nagbasa lamang ng Bible at naniwala sila sa Bible, hindi na po sila kailangan gumastos na para ng napakaraming dolar para alamin lang kung saan, sapagkat nakalagay na po sa Bible ngayon, nasa noo natin at sa kanang kamay. Ilalagay po yan yung marka ng, actually po sa ibang nasyon, alam ninyo na hindi kayo ignorante sapagkat ito'y ginagamit na sa mga pit, sa mga halagang hayop, nagpapalagay na po nito. Kasi ito pong gadget na ito, napakaliit kasing butil po lang ito ng bigas. Nakakita na po ako nito mga kaibigan. Pero very powerful. Pag ito po ini-inject na po sa iyong katawan, forever hindi na po ito mawawala. Ngayon, di ka makakatakas. Monitor ka ng Antikristo kung saan ka pupunta. Mga kaibigan, sabi ng Bible, you shall run but you cannot hide. Maaari kang magparadulag pero dahil ka makakapagtago. Matitres ka dahil may marka kaki 666. So sabi nyo, Master Polly, yan pala pag ako mabayaan, sige, dahil man ako mapamarka, ano sindahilo? Magsurunto ka na sa ng Master Paul. Aber, the Bible say, sabi ng Bible, bago ako magtapos, mga kaibigan, sabi niyan, pag dae kang tatak, dae ka makakabakal, dae ka makakatravel, dae ka makakaluwas, dae ka makakatransak. Nangyari na ba kaya sa tuyak ng pandemic? Bakuna pa siya na ito, mga tugang. Sa'yo nagpabarakuna sa Indo. Ngata ka mo ito nagpabarakuna. So, mga empleyado kang gobyerno, so iba dyan, habo. Pero, pag dahil ka mo nagpabakuna, dahil na ka mong trabaho. So, mga estudyante, harap mo man sa iba. Pero pag dahil na ka mo nagpagbakuna, dahil ka mo maka-eskwela, dahil ka mo maka-travel, something, noong pandemic, mga kababayan, if you remember, bakuna pa siya na ito. Pero dakol sa tuya ang nagpa-injection ka ito, nagpabakuna, dahil sa takot, dahil sa obligasyon, na dahi ka makakapag-transact. Sa paboy ka, 666 na yan, sabi ng Bible, dahi ka makakabakal, dahi ka makakapag-transact, dahi ka makakapag-travel, dahi ka makakaluwas, tadadakupon ka kan mga pulis. Papipiliun ka. Nigar mo si Kristo o dahi? Kung dahil mo na kaya mabuhay dahil kang tatak, mapatatak ka na sana. Pag nagpatatak ka na, babay, kaibigan. Kandidato ka na 110% sa impyerno pag abot kang huling paghuhukom. So bako iyan ang panakot sa Indo, yan po ay revelation, yan po ay pagtuturo na walang kulang, walang pagbabawas. Mga kaibigan, kompleto rekado na nasa banal na kasulatan yan. Ang purpose ko lang di mga katugang, sana umabot man ang panahon na mag-abot si Kristo. Kamo na mga naghihiling po sa programa, nanonood, sana po ay makilala nyo po ang kaligtasan, ang Panginoon. So ako po ay magpapaalam na tamang-tama alauna, mga kaibigan, natapos ko po ang haba-haba mga programa. Salamat, Panginoon! Okay, sa umagang ito mga kaibigan, tayo po ay manalangin. Kung mayroong may mga problema, manalig kayo sa pamagitan ng prayer. Lord, ako po ay naniniwala na nakikilala mo at alam mo ang kalagayan ng bawat tao. Sa ngayon po, mayroon po mga nasa hospital, iba-iba po ang mga karamdaman nila, umingi sila ng recovery ng kanilang katawan. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, may mga karamdaman po today, ikaw ang aming dakilang physician, manggagamot. In Jesus' name, I proclaim healing upon healing sa mga naniniwala sa iyong pagpapagaling. Ang nanalangin po ako ng kapayapaan, kaligtasan sa individual na tao na nakikinig today. Na ikaw ay tanggapin nila bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa himpilan ng EBN.
Panginoon. Pagpalain mo ang pamunuan sa pangunan ng aming General Manager. Purihin ka, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Eksaktong alauna mga kaibigan, sa pangalan po ng aming mga sponsor po na nakalagay po dito sa screen, si Mayor Ismael, si Gobernador Ruel Rosal, si Vice Governor Diday Co, mga kaibigang TCL, at maging yung BAP, yung mga parents po na kukontra ng beef cigarette. Maraming thank you sa ngalan ni Ma'am Maricel at ni Kuya Jonathan. Ako po si Pastor Polly nagsasabing mapagpalang hapon, salamat at bye-bye. Kiwanis Club of Legazpi City presents Watch Your Health 2026 in partnership with the City Government of Legazpi, a health consciousness project of Kiwanis Club of Legazpi for only 1,000 pesos inclusion, FBS, BUA, BUN creatinine, cholesterol, triglycerides, HDL, LDL, SGOT, SGPT, urinalysis, CBC, ECG with reading. Venue, Ibalong Centrum for Recreation, ICR, Legazpi City. Time, 5 a.m. to 10 a.m. Extraction dates, July 26, 2026, August 2nd, 9th, 16th and 23rd, 2026. Consultation dates, August 2nd, 9th, 16th, 23rd and 30th, 2026. With free consultations on site. Medical checkup, surgical checkup. Contact us, Tim DeVilla Jr. 092285551820. Marlon Angelis 0916-256-7600. Acknowledgement Mayor Hisham Ismail and to the City Government of Legazpi for venue accommodation, Dr. Jab Bataga, and volunteer doctors from Bicol Regional Hospital and Medical Centre, Dr. Francis Gomez and City Health Office. Sponsors: Cotton City, Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic, TY Accounting Office, Bicol Memorial Park, Davies Paint Reinvented, Rabvax Animal Bite Treatment Centre and Medical Clinic, KGM Pharma Medical Corp, Mercantile Insurance, Veterans Bank, China Bank Savings, a subsidiary of China Banking Corporation, JBDC, J. Honson Builders and Development Corporation, Kim Shome, Engineering Consultancy Service, Jerry's, Roasted and Fried Chicken, Nelstar and Adam Fitness Gym, Rapid Global Medical Diagnostics Incorporated, Best Oil, Romancelli Residences, SRB San Roque Resta Bar, New Blossoms Catering Services Inc., Base Autocare at General Services, Gamit Pangkasa Presyong Pangmasa, Alejandro Broadcasting Network ABN, Alpha Insurance Services, CTPL and comprehensive for trucks, cars, tricycle and motorcycle, helping to improve the health of the world one community at a time.